Kung sakali hong napansin niyo ho, pagpasok niyo o bago kayo pumasok dito sa church, ay merong dalawang luksa ho dyan. At isa ho dyan, ang pangalan ay si Irish Victorino. At nakakalungkot mang sabihin, siya ay isang kapatid natin sa Panginoon, member ng Cornerstone Baptist Church yan lamang sa malapit. At hiningi ko naman, nung ako ho ay pumunta doon kahapon, ay hiningi ko ng pahintulot sa kanyang ina na pwede ko bang ikwento sa church ang ilang mga bagay patungkol kay Sister Irish upang maging encouragement sa iba, and she gave her permission. Sister Irish ay 28 years old at nung siya ay 24, I believe, siya ay pumunta sa Thailand upang magtrabaho. And sa niloob ng Diyos, this year, February, ay nun lamang na-detect na siya ay may lymphoma cancer, stage 4. And mula noon, February, March, April, May, June, July, August, siya ho ay umuwi na sa Panginoon. At ang kwento ng kanyang mahal na ina ay sa kabila ng kanyang karamdaman, ang kapatid nating ito ay patuloy pa rin sa pag-evangelize or soul winning. Ang kapatid nating ito ay patuloy pa rin sa kabila ng kanilang mga pangangailangan, ay patuloy pa rin sa pagsuporta sa mga gawain. In fact, pinarinig sa akin ng ina ang kinompose mismo, a very active na kabataan itong si Irish. Napaka-talented painter, mahusay mag-sketch, composer ng kanta, at pinarinig sa akin ng kanyang ina ang isa sa mga kanta na kinompose niya nung nalaman niya na siya ay merong stage 4 cancer. So ang punto ko ho ay narito ang isang halimbawa ng isang mananampalataya na talagang dumadaan at literally nahandoon ang anino ng kamatayan. Gaya ng ating pinag-aralan last Sunday sa Psalm 23 verse 4, she was 6 months in the valley of the shadow of death. Death is really near, napakalapit ng kamatayan. And napaka-graphic nung kwento ng kanyang ina sa karanasan ng kanyang anak habang palapit na yung kanyang huling hininga na talagang maraming pagbabago sa kanyang katawan at napakasakit. Nevertheless, ang taong ito, ang kapatid na ito ay never, ang itong sabi ng kanya, never na nagreklamo, Brother Paul, never na nagreklamo ang anak ko, at laging nagpe-pray at nandun pa rin ang kanyang pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. As her mother was telling me itong testimony ng kanyang anak, itong actually psalm na ito ang aking nasa isip, na isang tupa ni Kristo ay dumaan sa lilim ng libis ng kamatayan at nahandoon siya'y iningatan ng kanyang pastol hanggang siya ay umuwi at nahandun na sa kanyang piling. At kagaya ho nung pinag-aralan natin last Sunday o sinimulan natin last Sunday sa Psalm 23, a very familiar psalm. But I hope na yung mga katotohanan dito ay patuloy na maging encouragement, paalala at kalakasan para sa atin bilang mga mananampalataya. As we have stated the message last Sunday, ito pa rin ang mensahe natin ngayong umaga. The believer's source of sustenance, safety, comfort, hope, and victory is only in the Lord. Nasa Panginoon lamang ang pangangailangan. Nasa Panginoon lamang ang safety, ang protection, ang comfort, ang pag-asa at pagtatagumpay ng mga Kristiyano. So bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, purihin ka, Panginoon, sa iyong dakilang biyaya ng kaligtasan. At nais ka rin naming purihin, Panginoon, sa patotoo ng isang kapatid namin na do siya ay maagang umuwi sa iyo, ay nakita ang iyong biyaya sa kanyang buhay. O Diyos, tulungan mo nawa kami. Kung loobin mo na kami man ang idumaan sa ganong klaseng eksperyensya, nawa, O Diyos, ang biyaya mo na humahawak at nagsusustento sa iyong mga anak ang humawak sa amin. O Diyos, turuan mo kami, paalalahanan mo kami, gamitin mo yung salita upang patuloy kaming hubugin sa wangis ni Kristo. At lalo't higit, Panginoon, ikaw po ang magligtas sa mga wala pa sa pananampalataya. At lahat ng ito, Panginoon, mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Well, kung nyo naaalala, sinimulan natin last Sunday at binigyan natin ng pansin ang author ng awit na ito ay walang iba kung hindi si Haring David, at siya ang pinakaminamahal na hari ng Israel. At alam natin na siya ay may background sa pagiging shepherd dahil bago siya naging hari, siya muna ay isang pastol. At ito nga yung kanyang naging patotoo para siya ay payagan ni Haring Saul na makipaglaban kay Goliath. At itong imahe na ito ng shepherd-sheep relationship ay ang isa sa mga madalas ginagamit ng Diyos para kanyang ipakita ang kanyang relasyon sa kanyang bayang Israel. At ganoon din sa atin na kanyang mga mananampalataya. If you remember, we read Psalm 80 verse 1 last Sunday na ang sabi sa Psalm 80 verse 1, "Give ear, O shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock, thou that dwellest between the cherubims, shine forth." So he is called the shepherd of Israel. So itong imahe ng shepherd-sheep relationship ay napakalinaw sa isip ng mga Hudyo, hindi lamang dahil nababasa nila, kung hindi nakikita nila. Shepherding is a very familiar occupation sa panahon na yun. Now, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi maging sa atin, sa bagong tipan, tayo ay tinawag na tupa ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi ni Jesus, pinakilala niya mismo yung kanyang sarili. Ang sabi niya, "I am the good shepherd, and the good shepherd giveth his life for his sheep." So, even with our relationship with the Lord Jesus Christ, ay nahandon pa rin yung larawan ng shepherd-sheep relationship. Now, as we have said, maraming paraan na pwede natin i-approach ang awit na ito, pero hinati natin ito sa dalawa, and last Sunday pinag-aralan natin yung first part, verses 1 to 4, the sheep and the shepherd, or the shepherd and the sheep. At ngayon naman umaga, sisimulan natin ulit sa verse 4 hanggang verse 6, the host and the guest. The host and the guest. So balik-aralan lang muna natin ng kaunti yung mga napag-aralan natin last Sunday. The shepherd and the sheep. Nakita natin at binigyan natin pansin last Sunday kung sino ba yung shepherd. Again, nakasalalay ang buong awit na ito sa shepherd. This psalm is not about the sheep. This psalm is not about kung ano ang kayang gawin ng sheep, kung hindi kung ano ang ginagawa ng shepherd. He leaded, he guided. Nahandon ang palagi ang paggawa ng shepherd. At walang iba kung hindi ang shepherd, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. If you remember, capital L, capital O, capital R, capital D, and that is daw ang word or ang Hebrew word sa likod niyaan is God's personal name, Yahweh. The everlasting one, the self-existent one. Siya na may lalang at nagsusustento sa lahat ng bagay. Siya na nagpapakain sa mga hayop sa wilderness. Siya na nagdidilig sa mga puno sa kagubatan. He is our shepherd. At hindi lamang yun, binigyan natin ng pansin last Sunday, the Lord is my shepherd. Andun yung personal relationship. Hindi lang siya basta the shepherd. Yes, He is, but He is my shepherd pertaining to a personal, genuine relationship na ang tupa ay merong relasyon talaga sa pastol. At sino itong pastol na ito? O paano ka magkakaroon ng relasyon sa pastol? If you remember, ating binalikan sa Psalm 22, which is a messianic psalm patungkol sa paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan sinabi doon, my God, why hast thou forsaken me? At sinabi sa Psalm 22, they pierced my hands and my feet. So this is the psalm about the suffering Savior. Kailangan mo munang tunay na kilalanin ang tagapagligtas. Kilalanin siya na namatay sa krus at muling nabuhay. Tunay na sampalatayanan mo, hindi ka magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Hindi mo siya magiging shepherd just by being a Baptist. Hindi mo siya magiging shepherd by just following a dictated prayer or doing a ritual. Hindi yun ang paraan para magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Ang talagang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos ay kailangan mong tunay na sampalatayanan si Jesus na namatay sa krus at muling nabuhay. The Lord is my shepherd. At anong epekto nito? Anong resulta nito sa sheep? If God is the shepherd, ang sabi ni Haring David, I shall not want. And if you remember, pinag-aralan natin na hindi ito pangako para ibigay lahat ng ating gusto
Hindi ito pangako na sigurado na lahat ng akala natin na kailangan natin at gusto natin ay ipagkakaloob. Pero ito ay katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos na ang ating pastol ay tapat na siya ang magsusustento sa ating mga pangangailangan. He is the giver of our daily bread. Ang sabi ni Apostol Pablo, "But my God shall supply all your needs." Siya ang ating tapat na pastol. Pero hindi lamang ito para sa ating mga pisikal na mga pangangailangan. I'd rather say na primarily ito ay para sa ating mga spiritual na pangangailangan for our sanctification. If you remember, napag-aralan natin sa Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 32, ang sabi ni Apostol Pablo ay ito, "He that spared not his son, but delivered him up for us all." Ano daw? "How shall he not with him also freely give us" what? "Whole things." And again, lagi kong pinapaalala sapagkat ang bilis ng utak ng marami, all things sports car, all things iPhone 17 Pro Max, all things $1 million. No, ang context niyan ay may kinalaman sa ating kaligtasan. Ang context niyan, ang sabi ni Pablo sa verse 30, Romans 8:30, "Moreover, whom He predestined, them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified." Sigurado, walang mawawala. Lahat ng mga hinirang ng Diyos bago pa ang simula ay Kanyang dadalhin hanggang glorification. Walang mawawala at lahat ng kailangan para mapangyari yun na ibibigay ng Diyos. He will provide all things. Kung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para matubos ka, hindi niya ba ibibigay ang sapat na biyaya para magpatuloy at mapreserba ka hanggang sa kaluwalhatian? So He is our faithful shepherd. Sa verse number 2, nakita natin, "He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters." Again, it is Him. He maketh, He leadeth. Nandoon ang aksyon ng paggawa ng ating pastol. Nandoon ang aktibidad ng ating Panginoon. Hindi siya malayo na nasa trono at walang ginagawa, nag-oobserba lamang, tingnan natin. Kundi siya ay Diyos na present at gumagabay. The immanency, He is always near. He is always working. Siya ay palaging involved. Tayo nakadepende sa Kanya. Hindi tayo nakadepende sa 5-6, hindi tayo nakadepende sa trabaho, hindi tayo nakadepende sa negosyo, hindi tayo nakadepende sa 13-month pay. Tayo ay nakasalalay at nakadepende sa pastol ng ating mga kaluluwa. So hindi lamang sa pisikal, kundi lalo higit sa spiritual. Ang sabi sa verse 3, "He restored my soul, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake." Nandun ang panunumbalik. Hindi yan, kasi umalis yung kaluluwa, tapos bumalik. No, kundi natin yung panunumbalik ng lakas, pananiriwa ng pakiramdam. Kapag tayo ay napapagod, kapag tayo ay nanghihina, kapag tayo ay nanlulupaypay, or kapag tayo ay tila bagadahan doon na, Brother Paul, pagod na ako sa pakikipaglaban sa kasalanan. Lagi na lang ganito, lagi na lang may laban, lagi na lang na napakahirap, at lagi na lang may tukso. Narito ang ating pastor na nagpapanumbalik ng ating kaluluwa. Maging sa panahon na yes, even in times sa tayo bumabagsak sa kasalanan. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse number 16, ang sabi ni Apostol Pablo, "For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is" what? "Renewed day by day." Meron tayong mga kapatiran, araw-araw hirap. Hindi lamang dahil sa araw-araw masakit ang budget, as in araw-araw masakit ang katawan. Hindi lang sila masakit ang katawan dahil pinili nilang mag-gym, hindi lang sila masakit sa katawan dahil sila nagtrabaho maghapon, kundi talagang may kapansanan. Araw-araw nararamdaman, unti-unti, parang unti-unting naagnas, unti-unting nangihina, unti-unting bumabagsak ang katawan. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, "Even though our outward man perish, the inward man is renewed day by day." Saan manggagaling?
Kung narito ka, kapatid, at maaaring nahandoon ang kapaguran at tinatawag na nung iba na burnout ka na sa pananampalataya, nangihina, nanlulupaypay, o nais ko ituro ka sa pastol ng ating mga kaluluwa who restores our soul. Nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hindi lamang yun, He leadeth me in the paths of righteousness. Ang ating shepherd ay lagi tayong ginagabayan sa matuwid na landas para gawin ang kanyang kalooban. He leads us in the right paths. Siya ang nagtuturo sa atin, siya ang nagbibigay sa atin ng kanyang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang salita upang lumakad tayo ng may kabanalan. Hindi lamang siya nagbibigay sa atin ng gabay, siya mismo ang gumagawa sa atin. Ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 2 verse 13, Philippians 2:13, for this God which worketh in you. Sino daw? Ang Diyos. Ang daw ang ginagawa ng Diyos, He works in us. Siya'y gumagawa sa atin. Para daw ano? Both to will and to do of His good pleasure. The very willing. Kung kaninang umaga nagising ka at you're looking forward to go to church, to come here and to fellowship and to worship God with the brethren. Yung gusto mo na yon, hindi mo pwedeng tapikin ang iyong sariling balikat. Ay, kasi talagang malago akong Kristiyano. No, ito pa rin ay gawa ng Diyos. The very willing and the very doing. Gumising ka na maaga, naghanda ka, inihanda mo ang iyong pamilya, nagbiyahe ka, sumuong ka sa traffic para makarating dito sa church. At yung iba sa inyo, hanga ako sa biyaya ng Diyos. Yung iba sa inyo, I believe, 1 hour, 1.5 hour ang biyahe para makarating dito sa church. Hindi dahil malayo, kundi dahil talaga sadyang matraffic. Pero again, who worked? Who leads us in that path of righteousness? Ito pa rin ay biyaya at gawa ng Panginoon. And kahuli-hulihan, nakita natin, bakit niya ginagawa ito? Bakit niya ginagawa ito? Hindi umiikot ang Diyos sa ating mundo. Hindi tayo ang sentro. Sabi ng salita ng Panginoon, for His name's sake. Alang-alang sa kanyang dakilang pangalan. And last Sunday, natapos tayo sa verse number 4. Ang sabi, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Verse 1 and verse 2, nandun yung green pastures, still waters. We can just imagine that bright, sunny day na napakaganda, well provided. And then, pagdating sa verse 4, biglang tumawid sa valley of the shadow of death. Pinaalalahanan tayo ng salita ng Panginoon na napakadaling tumawid mula sa isang napakasayang sandali, tapos mamaya umiiyak tayo. Napakabilis lamang sa isang balita. Paano kung ikaw ang sabihan ng doktor, sir, ma'am, sorry, pero stage 4 na. Paano kung sabihan ka at pinatawag ka ng boss mo doon sa opisina, umaasa kang mapopromote, pero sinabi sa iyo, Brad, pasensya na dahil sa economic crisis at kailangan namin mag-downsize, pero kailangan ka naming i-lay off. Again, napakadali na biglang maging napakadilim ng ating kalagayan. Anong punto? Even if our situation changes from green pastures to valley of darkness, narito ang napakadakila at magandang katotohanan na hindi nagbabago. The Lord is our shepherd and He is with us. Ang presensya ng Diyos ay wala lamang doon sa lintian na nakaparangan at napakasarap na tubigan. Ang presensya ng Diyos ay nahandun din sa mga madidilim na sandali. At minsan, madalas madali tayong matukso kapag dumarating na ang problema, kapag dumarating na ang mga hamon sa buhay. Lord, iniwan mo na ba kami? Lord, hindi mo na ba ako sinasamahan? Sounds familiar yung kwento ng footprints in the sand? Kung kailan naging mahirap, naging isa na lang yung bakas ng paa. At ang sabi noong manlalakbay, Lord, ba't mo ako iniwan kung kailan mahirap? Ang sabi daw ng Panginoon, anak, hindi kita iniwan. Yung bakas ng paa dyan ay akin at karga-karga kita.
So narito, ang Diyos ay nasa atin at kasama natin. At sabi ng mga awit, and I will fear no evil for what? Thou art with me. Again, ang pinanggagalingan ng proteksyon, kapayapaan, comfort, ay hindi ang absence ng danger but the presence of the Lord. Yun ang pinanggagalingan ng comfort ng mga mananampalataya. Doon nanggagaling ang kapayapaan ng Kristiyano. Hindi dahil walang gera. Again, hindi natin sinasabing, okay lang magkagera. Ayaw natin. Hindi sa absence ng persecution. Hindi natin hinahanap ang persecution. Pero dumating man ang karamdaman, dumating man ang gulo, dumating man ang natural disaster, hindi nagbabago. The Lord is our shepherd and we will fear no evil for He is with us. Hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. So makikita ho natin ng pinakamapanganib na lugar para sa tupa ay hindi ang valley of the shadow of death, kundi ang pinakamapanganib na lugar para sa tupa ay ang malayo siya sa kanyang pastol. Again, sinabi dyan, the shadow of death, I could just imagine. Nasubukan niyo na bang maglaro ng taguan dati? Tapos nakatago ka, tapos naghahandyan na, alam mo, palapit na yung taya. Tapos nakikita mo yung anino niya. Haya na. Tapos kung palaki ng palaki yung anino, ano ibig sabihin? Palapit ng palapit. Ibig sabihin, nahandun talaga siya, pero ang nahandun pa lang ay yung anino niya. And there's the shadow of death. Oh mga kapatid, huwag nating isipin na ang kamatayan ay malayo. Who knows? Death is a reality at ang katotohanan ay kahit anong oras pwede itong dumating. Mga kapatid, ang mga poging kagaya namin ay pwede rin mamatay. Amen, Brother Dave? Huwag mo isipin wala kang karamdaman. O mga kapatid, ang isa sa mga kumikirot sa puso ko kapag ako'y pumunta sa lamay kay kapag ang magulang ang maglilibing sa kanyang anak. Wala sigurong magulang na umisip na ako ang maglilibing sa aking anak. Siguro ang magulang iniisip ay ang mga anak ko maglilibing sa akin. Gaano kabigat, gaano kahirap. Pero ito ang realidad, the shadow of death is always there. Kahit anong oras pwede itong dumating, pero muli ang kapahingahan at kapayapaan ng tupa ay hindi nakasalalay doon, kundi nakasalalay sa ating pastol. It does not mean na tayo ay iniwan na ng Diyos kapag nahandyan na ang anino ng kamatayan. Mano pa ang sabi ng mga awit, sabi ni Haring David, thy rod and thy staff, they comfort me. Again, yung rod ng pastol ay parang baseball bat na pangmalo niya sa mga mababangis na hayop na gustong kumain sa tupa. At yung staff ay isang mahabang tungkod na may parang letter J sa dulo na pwede niyang, yung tupa na palayo, pwede niyang kunin, yung tupang nahulog, pwede niyang iangat, o yung mga tupang malikot, pwede niyang paluin ng kaunti. At lahat ng iyon ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 6, for whom the Lord loveth, it chasteneth, and scourgeth every son whom He receives. Ang mahal ng Diyos, pinapalo niya. Hindi ko alam, kapatid, kung anong yung kalagayan. Baka mamaya ikaw ay dumadaan sa palo ng Panginoon. Nais kong i-affirm sa iyo, yun ay dahil mahal ka ng Diyos. At ang sabi sa verse 11 ng Hebrews chapter 12, now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Sino dito yung pinalo kayo ng magulang nyo, tumatawa pa kayo? Sakit, no? Ganun talaga ang palo, masakit. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Ang layunin ng Diyos ay hindi wasakin tayo. Ang layunin ng Diyos ay para abuin tayo, para akayin tayo, para pabanalin tayo. So muli nakita ho natin dito sa verses 1 to 4, meron ng I shall not want,
ay merong I will fear no evil. At ang dahilan nito ay walang iba kung hindi ang shepherd. Hindi ako magkukulang because of the shepherd. Hindi ako matatakot sa anumang kasamaan, it's because of the shepherd. At habang pinagbubulayan ko ho ang pangangaral ho natin na ito, isa sa naging impression sa akin, isa sa mga katotohanan na nakita ko ay gaanong kalaking halaga, lalo na sa mga kapwa ko magulang na Kristiyano, na ating pagsumikapan, na dalhin natin ang ating mga anak sa walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Ang safety ng ating mga anak, ang provision ng ating mga anak, ang protection ng ating mga anak ay hindi manggagaling sa dami ng pera, sa kursong matatapos o sa uri ng mapangasawa. Manggagaling ito sa Panginoon. So dapat nating pagsumikapan ng mga anak natin na ilapit natin sa pastol ng mga kaluluwa. Napakahalaga na makilala nila ang pastol. Sapagkat doon lamang mangyayaring totoo sa kanila that they will not want. Doon lamang magiging totoo sa kanila that they will not fear evil. Ito rin ang reminder sa akin bilang isang pastor na hindi ako ang dakilang pastol. Ako ay yung tinatawag na under shepherd. Ang aking duty ay hindi ilapit kayo sa akin. Ang aking duty ay ilapit kayo sa Kanya. Ang aking duty ay ituro kayo sa Diyos. Sapagkat ang safety and provision nyo ay hindi nakasalalay sa akin. Hindi ko kaya. Napakadali nyong madidisappoint kay Brother Paul. Napakadali nyong makikita na kulang. Kulang ang alaman, kulang ang kakayahan, kulang ang mga provision, kulang. Ang aking trabaho ay ituro kayo sa pastol na siya rin pagkukunan ng pastor. Sa kanya manggagaling ang probisyon, sa kanya manggagaling ang kapayapaan, sa kanya manggagaling ang kapayapaan. We often experience, again sa Psalm 23 verse 4, ang sabi, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me." Please notice mga kapatid, mayroon transition. Nung una, sa verse number 1 to 3, He leadeth, He leadeth, He provided, the Lord is my shepherd, I shall not want, He leadeth me beside the still waters, He restores, He makes. So third person, pronoun. Pagdating sa verse 4, biglang nagkaroon ng transition, thou art with me. Second person. Ito'y nagpapakita ng mas malapit na relasyon, mas intimate na relationship sa Panginoon. At kailan nagsimula yun? Doon sa madilim na panahon. O mga kapatid, narito ang katotohanan, madalas nating nararanasan ng mas malapit na lakad sa Diyos. Mas madalas nating nararamdaman ng mas malapit na kamay ng Panginoon sa mga panahon na madilim. So therefore, totoo ang sinabi ni James. Count it all joy, my brethren, when you fall into diverse temptations. Why? Because all these many trials, iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga kadiliman, ay lalo maglalapit sa atin, sa ating Panginoon. Dahil yun, again, ang safety, comfort, peace, and victory ng sheep ay nakasalalay sa pastol. So ang pinakamainam sa atin ay malapit sa Kanya. And therefore, daluyan o biyaya ng Diyos, mas natututo tayong manalangin, mas nagiging masipag tayo sa Biblia, mas nagiging masipag tayo humingi ng godly counsel kapag dumarating ang mga problema. Pag sa mga ganong kaparaanan o kalagayan, ito'y nagiging biyaya ng Diyos upang ilapit tayo sa Kanya. Verse number 5. Again, second personal pronoun. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies.
Thou anointest my head with oil. Again, ang first thing na gusto kong ma-notice natin dito mga kapatid, ay hindi yung table na inihanda sa atin, kung hindi una, yung presensya ng mga kalaban. Yung presensya ng mga kaaway. At narito ang katotohanan, nahandun man ang presensya ng Diyos, nahandun man ang intimate, close relationship and fellowship natin sa Panginoon, hindi nakangahulugan na walang kaaway. Madalas, maaaring nagiging tanong natin, Lord, bakit ang daming kaaway na nakapalibot? Hindi natatapos ang problema, iniwan mo na ba kami? No, kahit sa presensya ng kaaway, nahandoon ang presensya ng Diyos. Meron tayong kaaway na dyablo na tila leon na umaatungal. Sabi ni Apostol Pablo, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against forces of darkness. Tayo ay nakikipaglaban sa ungodly system ng mundong ito. Tayo ay nakikipaglaban maging sa mga tao na ayaw sa Panginoon. Hindi natin sila pinapatay kung hindi talagang merong persecution. And I appreciate yung isang sinabi ni John Piper patungkol dito. Minsan tayo nakikipaglaban sa ating sariling kaisipan. Ang sabi ng salita ng Diyos daw, prepare a table before me in the presence of my enemies. Naghahanda ng dulang. Narito ang katotohanan, walang kayang gawin ang kaaway kung gusto kang ipaghanda ng Diyos ng hapagkainan. Kung gusto kang ipaghanda ng Diyos, kung gusto kang pagpalain ng Panginoon, kung gusto kang gawa ng Diyos ng mabuti, walang kayang gawin ang 1,000 kaaway na nakapaligid. Ang larawan dito ay ang paghahanda ng Diyos para sa atin. Ito'y nagpapakita ng kapayapaan. Merong kapayapaan sa Diyos at sa atin. Merong pagtanggap ng Diyos sa atin. Merong pangako ng proteksyon ng Diyos. If you remember, minsan nadaanan natin ito sa Middle East, ang pag-share ng meal ay malaki ang sinisimbolo. Kaya ho, antindi noong symbolism nung kumuha pa ng tinapay si Jesus at inabot niya kay Judas. Kahit alam niya na siya ay pagtataksilan. Again, ang pag-share ng meal sa kultura, sa panahon na yon ng ating Panginoong Hesukristo o sa panahon na yon nila Haring David, hindi lang basta kainan, kung hindi tinanggap ka una sa bahay. And then pangalawa, pag binigyan ka ng pagkain, may kapayapaan sa pagitan natin. And then pangatlo, pag tinanggap ka sa bahay at in-entertain ka doon, that means ipagtatanggol kita mula sa mga kaaway. Remember si Lot? Nung pinapasok niya yung 2 anghel sa bahay, ganun na lang yung pagprotekta niya, na sabi niya, kahit yung mga anak ko na lang na babae, pero poprotektahan niya yung bisita. Ganun yung kanilang kultura. And here is God, the host. Siya ang may-ari ng tahanan at pinapasok niya tayo, inimbitahan niya tayo, may kapayapaan sa atin at sa Diyos at tayo tinanggap ng Panginoon at pinaghanda niya tayo ng dulang. Andun ang pangako ng Diyos ng kanyang proteksyon sa atin. As sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 3, 1 Peter chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Verse number 5, who are kept by the power of God. Iniingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi yung inheritance ang iniingatan ng Diyos. Take note, the verse 5, yung pronoun ay pang who. Hindi what. Tayo ang iniingatan ng kapangyarihan ng Panginoon. Jesus says in John chapter 10, verse 27, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Verse 29, My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Oh, the protection of the shepherd. Dahil nakapaligid man ang kaaway, ipaghahanda niya tayo ng dulang.
Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Ang sabi ho dyan, Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Sa panahon na yun mga kapatid, ang paglalakbay ay mahirap. Okay? Walang Grab, walang walang angkas, walang kotse, walang bus, walang LRT, walang eroplano, walang helicopter. Mahirap maglakbay. Ang pinakamabilis na pwedeng sakyan ay kabayo at kamelyo. Kaya madalas, naalala niyo yung parable of the unfortunate friend? Yung dumating yung biglang tulog na kayo tapos biglang mangangatok. Pingin tinapay, pingin tinapay. Ano ba? Pingin tinapay, dumating yung bisita ko. Anong oras dumating yung bisita? Kasi unpredictable dahil paglalakbay. Napakahirap. Minsan ilang araw, buwan, taon ang kailangan dahil maglalakad lang kadalasan ng paglalakbay. At syempre, ang kanilang daan ay hindi sementado, mahirap ang lakbayin, mainit ang panahon, at madalas kapag dumating na ang bisita sa tahanan, sila'y pinaghahanda. Unang ginagawa ay hinuhugasan ng paa, yung maduming paa dahil sa talagang maalikabok na daanan. And then pangalawa na ginagawa ay ina-anoint ang ulo ng langis. Walang iniwan yan sa nagbiyahe ka, sumakay ka sa bus, kulob na kulob, tapos ang naghalo-halo yung amoy, yung sakit na ng ulo mo, tapos pagdating mo doon sa pupuntahan mo, meron siyang white flower. Tapos pinahirang ka ng white flower. Refreshing. It's parang napaka-refreshing, napakasarap. Nasasalubungin ka, galing ka sa journey na napakainit, napakalayo, pagod na pagod, and then you will be refreshed with this oil. And then hindi lamang yun, my cup runneth over. Simbolo ng tubig. Again, ang tubig ay mahirap. Pero narito, ikaw ay pagod na pagod, galing sa paglalakbay, hinugasan ang iyong paa, anoint ka ng oil, na-refresh ka, and then, ito ang tubig. Na hindi lang basta kalahati, kundi umaapaw, sagana. Ito ay nagpapakita ng saganang proteksyon, saganang probisyon, at saganang pagkakaloob ng Panginoon. Na kahit mahirap ang lakbayin, na yes, kasama natin siya, pero nahandun pa rin ang kanyang biyaya na sapat, ang kanyang mga pagpapala ay sapat. As Apostle Paul said, I am what I am by the grace of God. Verse number 6, ito tayo matatapos. Psalm 23 verse 6. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Again, sabi niya, surely, tiyak, totoo, hindi pwedeng hindi ito mangyari. Ano yun? That goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Saan nanggagaling ang confidence na ito? Hindi ito nanggagaling sa kakayahan ng tupa. Muli, anong kayang gawin ng tupa? Hindi kayang tumakbo, hindi kayang manuwag, hindi kayang manghagat, hindi kayang manipa. At best, nakapanood ako minsan ng isang documentary, merong uri ng tupa na may kakayahan na pag tinugis sila ng kaaway, biglang maninigas. Tapos tutumba. At magpapanggap silang patay. Anong sasabihin nung asong lobo? Libreng pagkain. So yun lang ang kayang gawin ng tupa. So hindi ito nakasalalay sa kalakasan ng tupa. Hindi ito nakasalalay sa ginagawa ng tupa. Ang lahat ng ito ay dahil sa katapatan ng pastol. Ang lahat ng ito ay dahil sa katapatan, dahil tinanggap tayo ng host. Pinapasok tayo sa kanyang tahanan, tinanggap niya tayo at siya ang gumawa at nagpakita na meron tayong kapayapaan sa kanya. At sa atin bilang mga mananampalataya, paano ito? How can we say that surely goodness and mercy shall follow me? Hindi ito garantiya na walang kalaban, hindi ito garantiya na walang kaaway. Muli, merong valley of the shadow of death, merong enemies sa paligid.
Pero surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Saan ang gagaling yung kumpiyansa na yun? Muli, hindi sa atin, kundi galing ito sa shepherd, galing ito sa host na tumanggap sa atin. At sa atin bilang mga mananampalataya, ito sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo na naglapit sa atin sa Ama. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 13. Philippians chapter 2 verse 13, but now in Christ Jesus ye who were sometime far off are made nigh by the blood of Christ. Tayo ay malayo. Ganong kalayo, wala tayong pakialam sa Diyos. Walang humahanap sa Diyos, sabi ng salita ng Diyos. Ganong kalayo, tayo ay patay sa kasalanan. Ganon tayo kalayo sa Panginoon. But we were made nigh. Tayo inalapit sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo inilapit sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Muli, hindi sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, hindi sa pamamagitan ng ating membership. Ito ay sa pamamagitan ni Kristo. Romans chapter 5 verse 1, na familiar text sa atin. Therefore being what? Justified by faith. Tayo diniklarang matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sa pagitan ng Diyos at sayo ay meron ng kapayapaan dahil kay Kristo. And because of that, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Now, let us be careful na i-define ang goodness and mercy ng Panginoon sang-ayon sa standard ng sanlibutan. Muli, surely, ang sabi ng Romans 8:28, we know this text, when we know that all things work together for good. How gracious is that? How merciful is that? Na kahit na yung pinakamahirap, pinakamasakit at pinakamadilim na sandali ng buhay mo, it is still for your good. Because there is peace between you and God. Dahil tayo ay anak ng Diyos, dahil ang Diyos ay committed sa pagbabanal sa atin. At sigurado, dadalhin niya tayo sa kaluwalhatian. Hebrews 13 verse 5, let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have. For ye know, for he had said, I will never leave thee, nor forsake thee. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Again, hindi dahil sa tindi nung sheep or nung guest, kundi dahil sa faithfulness ng shepherd at yung host. At ang sabi ng mga awit, sabi ni Haring David, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hindi ako aalis dito. Nasubukan niyang pumunta sa isang lugar na napakasarap, napakaganda. Ayoko na umuwi. Ito na lang tayo, sarap po. Swimming pool, ang ganda ng view, sarap ng pagkain, and guess what? Libre. Ayoko na umuwi. O mga kapatid, pinapasok tayo ng Panginoon at pinaghanda niya tayo ng dulang. At ang sabi ni Hari David, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hindi darating na tayo ay mawawalay sa Kanya. Anong makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus? Ang kamatayan ba? Ang paghihirap ba? Ang anghel ba? Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. At mga kapatid, itong tindi ng presensya ng Diyos, and alam natin ang pag-asa natin sa hinaharap, that we will be in the presence of God, that we will be able to enjoy yung presensya ng Diyos mismo, and we'll be able to behold Him face to face. Pero hindi natin kailangang hintayin yung in the future. Meron na tayong pre-taste dito pa lamang. Ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 13, in whom ye also trusted after that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye have believed, ye were what?
Nung tayo'y sumampalataya sa Ebanghelyo, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Walang ritual na kailangan gawin para tanggapin ng banal na Espiritu. Kapag ang isang tao totoong sumampalataya sa Ebanghelyo, tumatahan sa kanya ang banal na Espiritu. Ang sabi ng salita ng Diyos, verse 14, which is the earnest of our inheritance. Ito yung paunang bayad, paunang parte ng ating mana. Yes, may manang naghihintay, may dakilang biyaya na naghihintay sa atin sa piling ng Diyos. Pero hindi natin kailangang hintayin doon at habang nandito pa tayo, mamumuhay tayong parang mahirap, defeated at malmat at lulugo-lugo tayo sa ating pamumuhay. No, we have received the Holy Spirit. Nasa atin ang banal na Espiritu, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Hinihintay natin na isang araw babalik ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng 1 Thessalonians 4:16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout and the voice of the archangel and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Darating ang ating Panginoong Yesus at unang mabubuhay yung mga patay na mananampalataya. Then we which are alive, and then yung mga Kristiyanong buhay pa, and remain shall be caught up together. Kapwa tayo aakyat and kakatagpuin natin ang Panginoon to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. What a great promise. What a great hope. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ang Diyos ay hindi okay, iniligtas na kita, bahala ka na sa buhay mo. Niligtas tayo ng Panginoon at susustentuhan tayo ng biyaya ng Diyos. Ano man ang ating kalagayan, as He said to Paul, nung sinabi ni Paul, meron binigay sa kanya na thorn in the flesh, nanalangin siya 3 beses, Lord, alisin mo na lang itong tinik na ito. Ang sabi ng Diyos sa kanya, but my grace is sufficient for thee. Yes, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Muli, hindi dahil magaling ang tupa, hindi dahil sa kadakilaan ng bisita, kundi dahil sa shepherd at sa host, dahil tapat ang ating Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po na Ikaw ang aming pastol. Lord, the best na i-offer ng sanlibutang ito ay madaling matutuyo. Ang mga laruan ng mundong ito ay napakadaling masira. Ang kasiyahan ng mundong ito ay napakadaling mawala. Lord, napakadaling mabasag. Ang seguridad ng mundong ito, Panginoon, ay napakadaling mabura. Pero salamat sapagkat Ikaw na aming pastol ay tapat. Hindi mo kami iiwan o pababayaan man. At dahil sa iyo, O Diyos, we will not want. Hindi kami magkukulang. At dahil din sa iyo, O Diyos, kami man, Panginoon, ay dumaan sa madilim na sandali ng buhay. Hindi kami matatakot sa anumang masama. At dahil din sa iyo, Panginoon, dahil sa aming Panginoong Hesukristo na namatay sa krus at muling nabuhay, ay may pag-asa kami na kami ay tatahan sa piling mo magpakailanman. O Diyos, purihin ang iyong pangalan. Purihin ka na tapat na pastol ng aming mga kaluluwa. Purihin ka na tapat na takapagbigay ng aming mga pangangailangan. Purihin ka, O Diyos, na gumawa at patuloy na gumagawa sa buhay ng iyong mga anak upang akayin kami sa landas na matuwid. Purihin ka, O Diyos, na hindi umaalis at nananatiling kasama namin sa madidilim na sandali. Purihin ka, Panginoon, na naglalatag ng hapag sa aming harapan, maging sa gitna o sa presensya man ng mga kaaway. Purihin ka, Panginoon, na sa amin ay tumanggap at sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak ay nagkaroon ng kapayapaan, kaligtasan, kapatawaran.
Purihin ka, O Diyos, na dahil sa iyo ay meron kaming buhay na pag-asa. Na muling babalik ang aming Panginoong Jesus at kami ay susunduin niya. Purihin ka, Panginoon, na pastol ng aming mga kaluluwa. Gamitin mong patuloy ang mga katotohanan ito sa iyong mga anak. At yan din, O Diyos, mahabag ka sa mga wala pa sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.